Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng masayang kapaligiran sa kaarawan ni Jack. Di nagtagal, ang ina ni Jack, na si Meg, ay nakatanggap ng balita na ang payaso na kanyang inupahan ay hindi makakapunta sa birthday party ng kanyang anak. Ang eksena ay lumipat sa pagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Kent McCoy. Si Kent ang ama ni Jack na nagtatrabaho bilang ahente ng real estate. Habang nasa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na hindi makakapunta ang payaso na kinuha niya para sa party. Si Kent, na mahal si Jack, na sadyang nag-organisa ng isang masayang birthday party para sa kanyang pinakamamahal na anak, ay nagpa siya na maging isang payaso para mapasaya ang kanyang anak. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap na magdamit tulad ng isang payaso ay hindi umubra. Hanggang sa na-curious siya sa isang lumang kahon sa basement ng ibinebenta niyang property. Pagbukas nito, tuwang-tuwa siya dahil nakahanap siya ng lumang clown costume at walang pagdadalawang isip na sinuot niya ito kaagad. Umuwi si Kent na nakabalat kayo bilang isang payaso at in-entertain ang mga bata sa birthday party ni Jack. Naaliw ang lahat sa itsura ni Jack bilang clown. Long story short, gabi na at tapos na ang party. Matapos buhatin si Jack sa kwarto niya, nagpahinga si Kent sa sofa. Ngunit dahil sa sobrang pagod, nakatulog siya na suot pa rin ang lumang clown costume. Kinabukasan, hinugasan ni Kent ang clown makeup na nilagay niya, ngunit hindi ito nawawala. Sa huli, napilitan siyang ihatid si Jack sa paaralan at magtrabaho na nakasuot pa rin ng clown costume at makeup. Sa trabaho, sinusubukan niyang tanggalin ang kanyang makeup at hinubad din ang kanyang clown costume, ngunit hindi pa rin umubra. Hanggang sa wakas ay desperado na siyang gumamit ng cutter para punitin ang manggas ng costume, ngunit ang nangyari, nasugatan pa niya ang sariling braso hanggang sa nagdugo ito. Sinubukan ni Kent na alisin ang clown costume gamit ang cutting machine, ngunit nasira ang tool. Pag-uwi ni Kent, tumahol ng malakas ang alagang aso nilang si Shadow na para siyang estranghero. Pagkatapos ay nagreklamo siya sa mahirap na sitwasyong kinakaharap niya kay Meg, ngunit iniisip ni Meg na nagbibiro lang ang asawa niya. Gayunpaman, sinubukan ni Meg na tulungan na alisin ang clown nose ng asawa. Nagawa ni Meg na tanggalin ang ilong ng peking clown, ngunit aksidenteng nasugatan ang ilong nito hanggang sa nagdugo ito. Kinain ni Shadow ang peking ilong at tumakbo. Si Jack, na nagulat nang makitang kinakain ni Shadow ang ilong ng payaso, ay sinubukan magtanong sa kanyang mga magulang, ngunit agad na pinaalis ni Meg ang anak. Naisip ni Meg na kinulayan ni Kent ang kanyang buhok para magbihis bilang isang payaso, ngunit ang piluka ay naging tunay niyang buhok. Pumunta si Kent sa doktor para gamutin ang sugat sa ilong. Kinabukasan, bumalik si Kent sa bahay na kanyang ibinibenta kung saan niya nakita ang clown costume at nakita ang mga inisyal sa kahon kung saan nakaimbak ang clown costume. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga katrabaho para tanungin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bahay. Pagkatapos noon ay nagmadali siyang pumunta sa kanyang opisina para maghanap ng mga files sa may-ari ng bahay. Habang inaalam ang orihinal na may-ari ng clown costume, nagkaroon siya ng medyo matinding ubo na may plema na biglang lumitaw. Sa wakas ay nalaman ni Kent na ang may-ari ng bahay ay si Martin Carlson, ngunit ang may-ari ng bahay ay patay na. Pumunta siya sa pagawaan ng costume at nagawa niyang hanapin ang kumpanyang gumagawa ng mga clown costume at nakakuha siya ng numero ng telepono. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Kent sa kumpanya at nagtanong tungkol sa clown costume na nasa bahay ni Martin Carlson. Natakot ang lalaki sa kabilang dulo at sinabihan si Kent na huwag hawakan ang clown costume. Matapos malaman na isinuot ito ni Kent, agad siyang pinapunta ng lalaki sa kanyang lugar. Pagdating sa kinaroroonan ng lalaki, magiliw at palakaibigan na sinalubong si Kent. Nagpakilala ang lalaki bilang si Herbert Carlson. Tinanong ni Kent si Herbert kung paano tanggalin ang clown costume sa kanyang katawan. Ipinakita sa kanya ni Herbert ang isang libro tungkol sa alamat ng isang sinaunang Icelandic na demonyong clown na tinatawag na Cloyne. Mula sa librong binabasa niya, nalaman ni Kent na si Cloyne ay pumapatay ng 5 bata tuwing taglamig. Gayunpaman, hindi pa niya natatapos basahin ang kwento, bigla siyang nawalan ng malay. Si Kent na nagising mula sa kawalan ng malay ay natagpuan na ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos. Sinadya pala ni Herbert na painumin siya ng gamot na pampatulog at iginapos siya. Puputulan na sana ni Herbert ang kamay ni Kent, ngunit pinigilan niya ito at nagawa niyang pasunurin ang matanda. Kalaunan ay isiniwalat ni Herbert na ang clown costume ay ang tunay na balat at buhok ng demonyong si Cloyne. Kung sino man ang magsuot ng clown na costume, dahan-dahan itong magiging demonyo.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Herbert na ang tanging paraan upang pigilan si Kent na mag-metamorphosis sa demonyong si Cloyne ay sa pamamagitan ng pagputol ng mga organ niya. Umuwi si Kent at sinubukan sabihin sa asawa ang lahat ng nangyari sa lugar ni Herbert. Hindi lang iyon, nagpakita rin siya ng isang libro na nagsasabi tungkol sa alamat ng demonyong si Cloyne. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Kent, ang pamilya ni Meg ay bumisita sa kanilang bahay at narinig ang lahat ng kanyang sinabi. Akala nila ay gawa-gawa lang ni Kent, ngunit iginiit ni Kent na totoo ang lahat. Hiniling pa ni Kent sa kanila na tanungin si Herbert na sinadya niyang kidnapin para maipaliwanag ng matanda ang sitwasyon ni Kent sa mga malalapit sa kanya. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasugatan ni Kent ang isa sa pamilya ni Meg at nakaramdam ng labis na pagkakasala, sa wakas ay umalis siya. Nang si Kent ay pupunta na sana sa istasyon ng pulisya upang iulat ang tangkang pagpatay sa kanya ni Herbert, ang kanyang mga daliri at paa ay nagsimulang lumaki ng labis at sa kanyang gulat, siya ay nasangkot sa isang maliit na aksidente ng sasakyan. Frustrated na tinanong ni Kent si Herbert kung bakit sinubukan siyang patayin ng matanda. Ngunit sa halip, sinabi ni Herbert kay Kent ng paulit-ulit na magpakamatay siya. Lalo siyang nadismaya, kaya tumakas siya sa kagubatan. Sa kagubatan, naroon ang kampo ng mga scout. Pagkatapos ay makikita ang isang bata na naglalakad palayo sa campsite na mag-isa para maghugas ng pinggan. Maya-maya, nakarinig ang bata ng kaluskos sa likuran niya at nakita niya si Kent na nakaupo dahil sa matinding pagkagutom. Nang lapitan siya ng bata at subukang mag-alok ng isang piraso ng tinapay, inatake at kinain ni Kent ang bata. Kinabukasan, nagpa siya si Kent na magtago at pumunta sa isa sa mga property na kanyang binibenta. Doon, nakilala niya ang isang batang lalaki na nakatira sa kapitbahayan. Mukhang interesado ang bata kay Kent at sinubukan niyang kaibiganin dahil mahilig siya sa mga clown. Sa kabilang banda, mukhang sabik na sabik si Kent na lamunin ang bata dahil sa pagkagutom, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang kahilahilakbot na pagnanasa sa pamamagitan ng pagkulong sa kanyang sarili sa bahay. Sa bawat araw ay nararamdaman niyang sumisikip ang clown costume kaya nagkasakit siya. Sa ibang lugar, napansin ni Jack ang kakaibang pag-uugali ng kanyang aso at tinanong niya ang kanyang ina tungkol dito. Iniisip ni Jack na kakaiba ang kinikilos ni Shadow mula nang kainin niya ang ilong ng clown ng kanyang ama. Nakatanggap si Meg ng tawag mula kay Kent na ilang araw nang nawawala. Sinabi lang ni Kent kay Meg na ang pag-alis ay ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang pamilya. Pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanyang asawa at ibinaba ang tawag. Pagkatapos nito, binaril ni Kent ang kanyang sarili sa bibig na tumalsik sa mga dingding ang dugong kulay rainbow. Sinubukan ni Kent na magpakamatay ngunit mabilis siyang muling nabuhay. Sa kabilang banda, balak ni Meg na hanapin ang kinaroroonan ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-browse sa bawat medium property na pinangangasiwaan ng kanyang asawa sa marketing. Nahanap ni Meg ang lahat ng mga file ng mga property at agad na sinimulan ang paghahanap. Kinabukasan, sinubukan ni Kent na gumamit ng ibang paraan para wakasan ang kanyang buhay. Sinubukan niyang putulin ang kanyang sariling ulo gamit ang isang circular saw, ngunit biglang may nagtangkang pumasok sa kanyang pinagtataguan na nagresulta sa isang aksidente na naging sanhi ng pagkaputol ng saw blade na pumatay sa batang lalaki na pumasok sa bahay. Napagtanto ni Kent na gusto niyang kainin ang bata at ginawa iyon bago siya mahanap ni Meg. Matapos matuklasan ang kinaroroonan ng kanyang asawa, sinubukan ni Meg na hikayatin si Kent na umuwi, ngunit pinipilit pa rin ni Kent na manatiling mag-isa na malayo sa kanyang pamilya para protektahan sila. Sinabi ni Meg na miss ni Jack ang kanyang ama. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Meg na buntis siya sa kanilang pangalawang anak. Tuluyan nang nahulog si Kent at nagpas siyang umuwi kasama ang kanyang asawa. Kahit na labis na ikinagulat ni Meg ang malaking pagbabagong nangyari sa kanyang asawa, inalagaan pa rin niya ito at niyaya itong umuwi. Pagdating sa bahay, sinabihan ni Kent si Meg na ikadi na siya sa basement na hinihiling kay Meg na huwag siyang papalabasin sa kahit anong dahilan. Nalilito si Meg sa kalagayan ng asawa, sinubukan maghanap ng mga pahiwatig mula sa librong dinala niya kanina. Sa loob ng libro, nakita niya ang isang larawan na nagpapakita kay Martin Carlson kasama ang kanyang kapatid na si Herbert. Naalala tuloy ni Meg ang tungkol kay Herbert na ikinwento sa kanya ng asawa at sinubukan hanapin ang kinaroroonan ng lalaki. Si Herbert ay nasa ospital pa rin matapos ang isang aksidente kasama si Kent. Si Herbert, na nahihirapan magsalita, ay nakausap lamang si Meg sa pamamagitan ng pagsusulat. Nagtanong si Meg tungkol sa pagtanggal ng clown costume.
ngunit sa halip ay tinanong ni Herbert kung nasaan si Kent at sinabing huwag maniwala sa sinasabi ng kanyang asawa kung nakasuot pa ito ng clown costume. Si Meg, na naiinis na sinagot ni Herbert ng sobrang labo, ay ipinakita sa kanya ang larawan ni Herbert na nakasuot ng parehong clown costume ng kanyang asawa. Nang may sasabihin sana si Herbert ay umalis na siya. Samantala, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na binubuli sa paaralan ng ilan sa kanyang mga kaklase. Pag-uwi niya para magreklamo sa kanyang ina, aksidente niyang nadatnan ang kanyang ama na nakagapos sa mga tanikala sa basement. Tinanong ni Kent si Jack kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos ay sinabi ni Jack ang tungkol sa pambubuli na naranasan niya at binanggit ang pangalan ng kanyang kaibigan, na si Colton, na nang-aapi sa kanya. Hiniling ni Kent kay Jack na magdala ng metal cutting tool, pagkatapos ay sinabihan siyang umalis. Laking gulat ni Meg na kakauwi lang nang makitang nakabukas ang pinto sa basement at nawawala si Kent. Hinanap ni Meg ang kinaroroonan ni Jack at tuwang-tuwa siya na makitang okay siya. Samantala, nakuha naman ni Kent ang address ng bahay ni Colton at nang mag-isa lang ang bata sa bahay, pinatay at kinain nito ang bata. Nang gabing iyon, nagulat si Meg sa inaasal ni Shadow na naging mabangis at sinubukan siyang patayin. Sa kabutihang palad, dumating si Herbert sa tamang oras at pinatay si Shadow. Gayunpaman, ang isang natatakot na si Meg ay naghinala kay Herbert at sinubukan makipag-ugnayan sa pulisya. Sinubukan ni Herbert na kumbinsihin si Meg na narito siya upang tulungan si Meg at ang kanyang pamilya na harapin ang mga problema na dulot ng costume ng demonyong clown ni Cloyne. Nang tila naniwala si Meg ay nagkwento si Herbert. Sinabi ni Herbert na nakatanggap siya ng ilang mga costume mula sa Icelandic royalty noong nakaraan at ang clown costume ay isa na doon. Gayunpaman, nang ang iba pang mga costume ay kumupas na sa panahon, ang clown costume ay nananatiling hindi nagbabago. Isang araw, isinuot niya ang clown costume para aliwin ang mga bata sa ospital ng kanyang kapatid na si Martin, kung saan naranasan ni Herbert ang eksaktong katulad na bagay kay Kent. Upang palayain ang kanyang sarili, dinukot ni Martin ang 5 bata na may matinding karamdaman bilang biktima ng demonyong si Cloyne. Nang tuluyang makalaya si Herbert, sinubukan nilang sirain ng kanyang kapatid ang costume, ngunit nabibigo sa bawat pagtatangka. Sinabi rin ni Herbert kay Meg na ang tanging paraan para maalis ang costume nang hindi isinasakripisyo ang mga bata ay ang pugutan ng ulo ang nakasuot, na ang ibig sabihin ay dapat patayin si Kent. Pagkatapos ay tinanong ni Herbert kung nasaan si Kent at sinabi sa kanya ni Jack na pumunta ang kanyang ama sa bahay ni Colton. Sinugod nila ang bahay ni Colton ngunit hindi nila nakita ang kinaroroonan ni Kent kahit saan. Nahanap na lamang nila si Colton na namatay ng nakalulungkot. Pagkatapos ay pumunta sina Meg at Herbert sa palaruan ng mga bata sa bayan dahil karaniwang may mga payaso ang nagpapakita doon. Sa kabilang banda, si Kent na tuluyan nang sumuko sa demonyong si Cloyne at pumasok sa palaruan ng mga bata, kung saan nilamon niya ang isang bata sa ball pit at isa pa sa tube slide. Umagos ang dugo at putol na braso sa slide na nagdulot ng malawakang kalituhan. Mabilis na kumilos ang namamahala sa gusali sa pamamagitan ng paglikas sa buong lugar ng gusali, kabilang ang play zone at restaurant. Nahanap ni Meg si Kent, ngunit sinubukan ni Herbert na pugutan siya gamit ang isang palakol. Naiwasan ni Kent ang atake ni Herbert at inatake ang matanda. Bago mapatay ni Kent si Herbert, sinubukan ni Meg na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ang katawan ni Kent ay ganap na kontrolado na ng demonyong si Cloyne. Pagkatapos ay inutusan ng demonyo si Meg na hanapin at pakainin siya ng isa pang bata kung gusto niyang makalaya ang kanyang asawa. Sinabi ng demonyo na dapat dalhin ni Meg ang ika-5 bata sa kanya, kung hindi ay hahanapin at papatayin ni Cloyne si Jack. Halos iniisip ni Meg ang tungkol sa pagkidnap sa isa sa mga bata sa palaruan. Gayunpaman, mas malakas ang kanyang maternal instincts at nagpa siyang humanap ng ibang paraan. Umuwi si Meg at nakita niya ang kanyang ama sa bahay. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kalagayan ni Jack at sinabi ng kanyang ama na natutulog si Jack. Gayunpaman, pumasok si Cloyne sa bahay ni Meg at pinatay ang ama ni Meg sa harap niya mismo. Pagkatapos noon ay agad na inatake ni Cloyne si Meg at sinubukan lemunin ang fetus na nasa sinapupunan nito, ngunit buong lakas na lumaban si Meg. Si Jack, na nagising sa ingay ng kaguluhan, ay sinubukan hanapin ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Meg sa kanyang anak na tumakbo at magtago. Si Cloyne na gutom ay sinubukan habulin si Jack, ngunit nagawa ni Meg na pigilan ang kanyang mga pagtatangka at pagkatapos ng matinding pakikipaglaban sa demonyo, nagawa niyang igapos siya sa mga tanikala at putulin ang kanyang ulo. Matapos putulin ang demonyong si Cloyne,
pinalo ni Meg ang kanyang ulo ng martilyo at humingi ng tawad kay Jack para sa lahat ng nangyari. Gayunpaman, dahil sa mga muscle na nakakabit pa sa katawan, muling nabuhay si Cloyne. Sa huli, natapos ni Meg ang pagputol sa ulo ng demonyo, pinatay ang demonyong si Cloyne pati na rin ang kanyang asawa. Habang yakap-yakap ang kanyang anak, kinikilabutan niyang pinagmamasdan ang pagkatunaw ng balat ni Cloyne na inilantad ang pugot na ulo ni Ken. Sa pagtatapos ng pelikula, isang lumang clown costume ang nakitang ibinabalot ng pulisya bilang ebidensya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.